So what's up mga kumagayang back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Chinaan. Okay guys, huling yugto, huling battle, huling review natin sa tournament na ito. Isabuhay 2017 Finals, Mot versus Surgenio mga kumag. At ito na, isa sa mga pinakamalakas na finals na napanood ko. Grabe yung battle na to. Alam mo yon, yung sabi ko nga sa inyo, 'di ba? So recap lang tayo bago natin reviewin or daanan tong panoorin, daanan, reviewin, breakdown natin yung battle na to. Bago natin gawin yon, syempre konting recap lang. Isipin nyo guys, nag-start ako manood ng Flip Top 2016 at to be exact 2016 Isabuhay semifinals, Looney vs Tipsy D. Actually, ayun talaga yung nag-hook sa akin para mapanood or manood ng mga battle raps, no? Don't get me wrong, no? Napapanood ko na yung high school pa lang ako, napapanood ko na yung mga battles, no? Yung Looney Saito, napanood ko na yan. Apex, yung unang-una pa, yung Apex. Di ko alam kung sino kalaban ng Apex doon eh. Na may mga linya pa nga si Apex doon na naaalala ko pa hanggang ngayon. So, basta yung lumang-luma, yung hinahati pa sa dalawa yung Flip Top, no? Part 1 tsaka part 2, yun. Nakakapanood na ako nun pero parang dinededma ko lang that time. So, parang hindi ako interesado. Pero, yung pinaka masasabi ko na turning point para makahiligan ko ang isang battle rap is yung Tipsy D vs Looney, yung 2016 semifinals ng Isabuhay. So, since then, ayun na, nagkaroon na ako ng interest na, uy, tangina, may battle. So, dati hindi ko pa maintindihan yung mga syempre, bago sa battle rap or bago sa pandinig ko yung mga ganito, yung mga ganito. So, hindi ko maintindihan yung iba hanggang sa, ayun na, nagkaroon na ako ng interest talaga sa battle rap. Nanonood na ako. Kailangan kong umuwi agad. Kasi dati sa computer shop lang ako nanonood. So, yun, pag may bagong upload yung Flip Top, tangina, nood agad. Rent agad ng PC. Yun, ganon. So, isipin nyo, 2016 ako, nag-start manood. Tapos, isang buong Isabuhay na kumpleto ko. First, ito yung unang-unang Isabuhay tournament na nakompleto ko, mapanood isa-isa nung time na yon, no? Kasi diba 2016, hindi ko napanood yung ibang mga battles doon, tsaka yung 2015 tournament on backwards. So, ayun lang. So, ito yung pinaka malakas na finals na napanood ko simula nung nag-start ako. Okay, so itong Mot versus Surgenio. So, ayan, shinare ko lang sa inyo kasi para sa akin, pinaka memorable na finals for me lang. Kasi, yun nga, syempre ito yung unang-unang tournament na nakumpleto ko sa isang buong taon. Ito yung unang tournament na pinanood ko nung nagka-interest ako sa battle rap. So, ayun, basta ito yung first time. Ito yung Isabuhay 2017. Ito yung first time sa lahat. No, so para sa akin napaka memorable na ito sa akin. So ayun, Mot versus Surgenio, alam ko hindi sila yung inaasahan, no? Alam ko hindi sila yung inaasahan ng karamihan nung nilabas yung bracket. So ang daming nagro-root kay Apex, ang daming nagro-root kay Batas. So ayun yung pinaka parang prediction ng karamihan eh. Mot ay Apex versus Batas eh. Pero ayun, battle rap is unpredictable, no? Ang dami nang nasirang prediction sa bracket or on paper, no? Tulad ng 2018 Isabuhay, no? Sinasabi nila Shei versus Abra, pero ano nangyari? It's Pistol versus Shei, 'di ba? Ang dami, yung Smaglas Looney ng Isabuhay 2016, 'di ba? So, maraming binabaling expectation ang battle rap, no? So, only time will tell talaga kung sino yung magcha-champion. So, ayun, medyo napahaba na yung discussion natin. So, umpisahan na natin to. Mot versus Surgenio, tangin na. Sobrang ganda na itong battle na to. Umpisahan natin to. Let's go! Pinili niya mauna, Surgenio. Tig 3 minuto dapat. 7 ang hurado natin. Pakinggan natin. Isabuhay 2017 Finals. Unang banat. Let's go! Check! Rinig ba, rinig? Yeah. Game? Yeah, game. Ikaw daw ang Rookie of the Year. Tama.
bagong sibol na bata. Binigyan kanya ng shot kaya humanda kang magkatama. Pero di ako magpapakafulayang. Magiging wangod lang sa'yo. Di naman ako nang banat ng bata kaya mambabatok lang ako. Game! Sa wakas, magaganap na rin ngayon ang inaabangan ninyo na duelo sa pagitan ng nagbinatang Novita laban sa nagbinatang Sorneo. Ngayong ako ang siyang bubuli. Okay. Sorneo. Yung Suneo, ginawa niyang Sorneo. So, mga karakter sa Doraemon. Simot sa Chanto de Derecho kasi nga ako ang siyang bubuli na kumakain ng insekto. Ito na ba yung pamba? Okay, maganda yung linya na yun ni Sur, no? Yung ako yung siyang bubuli. Simot, no? So, bubuli nambubuli ng bata, nambubuli. Basta yun, nambubuli na parang nangaasar, nangungotong sa mga school, iba yun namang bubuli, ganon, yung bully na yun. Tapos yung sinasabi naman na isang meaning ng bully, ng bubuli, or bubuli is yung maliit na di ko alam, marami yun dito sa amin dati, yung bubuli no, yung parang, basta yung parang malaking butike, yun, ganun yung yun yung itsura ng bubuli, yung malaking butike. Na yun, kumakain ng insekto yun. So, ayun yung laro niya dun sa bully. Tsaka ng bubuli, yun. Ang siyang laban sa nagbinatang Sorneo. Ngayong ako ang siyang bubuli. Simot sa Chanto de Derecho kasi nga ako ang siyang bubuli na kumakain ng insekto. Ito na ba yung pambato ng Cavite? Bakit mukhang Korean yan? Hindi mo naman kamukha si Chito Kamukha mo si William Hang. Teka. Mukhang taga Cavite nga ito. Kasi yung gupit niya pambalakid, yung mukha pang rapido. Pero sikat na daw tong si Thomas sa pagbabaliktad niya ng letra. So ikaw pa lang nagpauso niyang lodipit, maluwatwer pa. Pero wala akong pake kasi para akong bote ng Hinebra, baliktarin mo ng mga ibabaw tong demonyong to sa gera. Madali lang naman magbaliktaran. Ba't kayo nabibilib sa kanya? Etong idol nyong anlakas, gusto nyo iwanan kong sakal na? So anong sasabihin mo? Na ang utak mo ay broad? Kahit di ka nakapasa ng board? Ano mang gamitin mo na words? Sa battle na gagawa mong sword? Ulol! Pagsisisihan mo, nakalaban mo pa ako, yung mga wordplay mo, magiging basic. Oo, nakatapat mo pa ako kasi nga tonight, I'm gonna nail it. Malalaslas lang ang karit ng leg nitong nagpapanggap mahusay, pulang dugo mo ang patunay, paano ko maglabas ng kulay? Balibalik ta rin yung manay hukay pa rin ang landas niyang titigilan kasi nga binilang sa nakarit kaya narekta sa libingan. Ganun ba yun? Utang, Galing ni Sur dito, no? Ito yung pinakamalakas na Surhenyo na napanood ko dito sa sa tournament na to. Round 1 pa lang ni Sur, alam mo na sobrang handa siya, sobrang powerful niya. Basta ang galing. Ang alam mo na, or halata natin na pinag-aralan niya talaga si Mot. Ang galing niya sa battle na to. Hindi pa tapos yung round 1 niya, pero tangina sobrang sulit na yun. Ganun ba yun? Baliktara ulul. Ikaw ang Bong Revilla na itong liga. Kasi Caviteñ yung laging bida. Putok na putok ang iyong pangalan kahit sa labas pa ng Maynila. Pero dito magalay umalingasaw yang mabaho mong amoy kasi ninanakawan mo din pala yung mga kababayan mong Pinoy. Ako ang Lebron James ng liga. Kasi sa Cavite, umalis akong saglit. Nakipagsapalaran sa bayan kung saan masarap pagtag-init. Nagwagi sa ring ng 3 ulit dahil sa pinakita kong bagsek. Ngayon alam mo nang magkakampyon lang ang Cavs sa panahon ng aking pagbalik. Kaya Thomas, next season, alam mo na yung susunod mong action.
kumampi ka na lang sa King, baka may chance ka pa mag-champion. Pero sa ngayon, Tom, ako na muna. Syempre, nung time na to, hindi naman natin alam, no? Nung time na to, naalala ko to, nung time na to, hindi natin alam kung bakit may ganong reference si Sur, no? Yung kumampi ka na lang sa King para mag-champion. So, nung time na yon, parang bakit may ganong reference. Pero after ng battle na to, ni-reveal naman ni Mot na magkakampi sila sa 2x2 next year, no? 2018, no? Or kung may 2x2. Kasi ikaw ay pusi pa sa letra at Leon ang magkakampyon ngayong taon na parang college ng San Beda. Kaya round mo na. Oh, mukhang may hinihintay ka pa sa akin. Wala akong props na foods ngayon, tanga, naiwan ko sa amin. At saka magdala ng props na foods, ba't ko pa nga ba aabalahin kung ikaw na mismo itong gagamitin ko sa ipapakita kong pagkain? Hindi ko alam kung paano ko re-reviewin yung battle na to, guys. Siguro ano na lang, siguro mag-base na lang tayo sa, patapusin na lang siguro muna natin yung pares na lang round. Anong trip nyo? Sige, sabay ko na silang sabay ko na silang re-reviewin, guys, kasi tangina powerful tong Mot. Alam ko powerful to, naalala ko pa to. So ayoko mag-comment ng kung ano-ano kay Sur doon sa round 1 niya hangga't hindi ko pa naririnig yung round 1 ni Mot. So sa finals na to, hindi mo na ako magbibigay ng comment or hindi ko muna i-breakdown yung round 1 ni Sur. Sabay ko na sila i-breakdown. Okay? So pakinggan muna natin yung Mot. Tangina nito, nag-wordplay. Gustong agawin yung titulo. Nagsigawan sila, bakit ginamit mo yung estilo ko? Ang ina. Ginamit yung estilo ko, parang gumaya lang ng thesis ko. O magaling ako magbaliktad at alam yun ng misis mo. Ganyan mag-rebat, ubod ng pagsek, yung banda mas masakit. Hindi ko lang dinaan sa bali-baliktad, tinagtad ko pa ng balik. Ang lakas, no? Rebat pa lang yun, no? So, ayan, ano muna natin, break na natin yung rebat, no? Yung tatlong rebat ni Mot, malakas yung last two, you know? Yung magaling ako magbaliktad, alam yan ng misis mo, tapos yung isa pa, yung ganyan magrebat, hindi ko, basta yung tinadtad ko pa ng balik. So, ayun, malakas yon, pero ang pinaka nagustuhan kong rebat ni Mot dito is yung yung estilo, about sa estilo, kasi may 'di ba, nakita naman natin may style or may angle or may reference si Sur about dun sa baliktaran ni Mot, yung style ni Mot. So para sa akin yung pinaka tumagos doon sa tatlong rebat ni Mot, ang pinaka tumagos doon is yung unang rebat niya, yung about sa estilo niya na ginaya, kaya nagsigawan yung tao. So ayun, pero yung the rest, yung dalawang rebat, para sa akin malakas yun, pero hindi siya, kung ikukumpara ko yung lakas nun dun sa rebat ni Mot dun sa una, mas malakas yung una. Ito na huling yugto, kung saan pareho tayong di inaasahang makapasok. Sa pakikipagbuno, sa entablado, parehong nagpanhik panaog ang pinagkaiba lang. May katwiran kang, masaya ka na sa iyong inabot, habang ako yung mas nagutom lang lalo sa sinakripisyong pagod, kaya wala akong balak magpatalo. Ba't ako mangingilabot dyan? Kesyo malamig daw doon sa kanilang baryo. Sanay daw na wala tong fan. Aba, mahangin nga tong taga-Bagyo. Pwes di na bago kung saan naabot yan. Kasi saglit ka lang din tatatak sa mga tao, karot man. Tangina, naalala ko yung karot man na yun, no? Nag-trending yun eh. Pero parang ang bilis lang nun. After niya mag-trending, parang ilang weeks lang, tapos na yung hype, no? Yun, ganun.
Yun yung reference ni Mot. Kaya wag ka masyado Malakas yun kasi syempre nung 2017, yun nga, trending nga si Carrotman eh. So sobrang lakas nun nung time na to kasi napasok niya si Carrotman doon sa linya niya na yun, no. So yun, sobrang effective nun. Kaya wag ka masyado mapresko. Dapat sincere ka. Kaso ang gusto, barumbado yung dating niya. Kala mo naman astig ka porque bordado ng tinta, naglagay ka pa ng tirhir, gago, nagmukha kang chichirya. pero tong si Sur, napaka-trendy. Kung anong in, sabay sa flow. Napakagalawang breezy. At kala mo laging fully load kasi mayat-maya ako mag-live sa FB. Dinaig pa noon time TV show. Napaka-papogi, halata mong tirador ng chicks dun sa people you may know. Kasi ang imahe mo wala sa ayos. Para kang page ng Bars Baby. O mas malala pa yata halos. Kasi mas irrelevant ka pa dun sa litrato ng mga MC na nilalagyan ng lab coats. Tinawag pang henyo yung sarili. Mukhang nahihibang tong umag. Di ba dala lang naman ng bisyo, yung lumilikot mong utak, kaya yung proseso mo sa pagsulat, sa larong piko, maitutulad kasi kailangan mo pa ng bato para lamang makausad. Yan, malakas yun. Tangina. Solid yun. Adik! Talino mo hindi likas. Sa droga lamang kumakapit. Kaya anong surhenyo? Baka surplus kasi sobra ka lang naman sa gamit. Tangina nun. Pero kahit Surplus, sobra ka lang sa gamit. Oh, yun yung mga gamit, no, na binibenta na lang online or sa mga tiyangge, no, kasi sobra na sa gamit. Yun yung surplus na tinatawag. Pero kahit gaano ka pa pinagaling ng napili mong paraan, para sa akin nagsayang ka lang ng panahon sa Batakan. Kasi biruin mo, nagawa mo pang gumamit para lang maisip yung mga banatang. Buti pa yung titi nung silil dyan, maikli lang pero malaman. Puta ka, diri ka. Para makaisip lang ng bara sa burat, tumitig ka. Ang tigas daw kasi nung setup. Kala mo double meaning na, ulol, pinamukha mo lang na interesado ka sa titi niya. Kaya nga nagtataka na rin pati si Sir Arik sa pinapakita mong bilib. Kasi pag nagtititibal si Lil dyan, ikaw lang daw yung bukod tanging tumatapik sa dibdib. Ito na ba ang manok nyo? Mahilig din sa kak? Pwes wala tong tsansa. Itlog lang yung porsyento. Habang wala akong paki sa meron o sa wala, basta ako yung hindi nakukontento. Kaya mali kayo sa pagpili ng manok. Kung si Surang bet nyo, kasi kung maladerbi nga tong duelo, tandaan nyo na hindi pwedeng panabong tong hen nyo. Tangina. Ito, to be honest guys, ilang beses ko pinanood tong battle na to. Pero yung ender talaga ni Mot about dun sa kung derby lang tong duelo, hindi pwedeng panabong tong henyo. Sobrang tumatak yon. At ayun, hanggang ngayon 2023, yung battle na to parang ano na to, 2017 to, 6 years, no, 6 years ago. Pero yung punchline ni Mot na hindi pwedeng panabong yung henyo, alam mo yun, sobrang bigat nun, sobrang lakas nun, sobrang powerful nun. Ilang beses, ito ulitin ko lang, ilang beses ko na pinanood or napanood yung battle na to, pero yung narinig ko yung ender ni Mot ngayong nag-judge na tayo sa battle, sobrang goosebumps na naman. So ang galing nun, tol, ang galing nun. So ayun, ang hirap pala, mas mahirap palang i-judge ng sabay ito. Ang hirap pala. So okay, Surhenyo, round 1 ni Sur. Sabi ko nga, ang ganda nung powerful, napaka-powerful ni Sur. Ito nga yung sabi ko sa inyo, ito yung pinakamalakas na Surhenyo na napanood ko sa buong tournament na to. Kasi yung laban niya kay Batang Rebelde, sabi ko dikit pa yon. And for me, lumamang pa si Batang Rebelde ng gahibla.
Kay Batas naman yung laban naman ni Sur, kay Batas pinatunayan niya na yes, ako yung panalo kay BR. So para sa akin naiwan niya talaga si Batas doon sa laban niya. Kay Fukuda, yes, naiwan niya si Fukuda doon sa lirikalan, sa mga reference sa angles. So naging malakas man si Surhenyo sa first 3 battles niya o sa last 3 battles niya. Yung pang-apat, ito yung pinakamalakas na round 1 na narinig ko kay Sur. Sabihin natin yes, ginaya niya or gumamit siya ng baliktaran na words, which is yung panahon na to is sobrang in demand, or sabihin natin sobrang lakas ng mga ganong style. Kumbaga pag may ganong style ka, puta, Mot maiisip mo no? Pero ayun, sobrang tumatak talaga yung style ni Mot dito sa liga. So yung round 1 ni Sur, yung paggamit niya ng palindrome, isa yun sa mga malalakas. Yung mga punches niya, yung mga punchline niya, yung mga jokes niya, so okay yun, para sa akin okay yun, no? So hindi ko siya ginudge muna after ng round 1 niya, kasi nahihirapan ako kasi baka may dumating na mas malakas na linya, 'di ba, kay Mot. So naisip kong isabay na lang sila na i-judge, pero parang mukhang mas mahirap pala. So tignan natin sa round 2, baka magbago yung decision ko. Pero round 1 both, unang-una kong napansin or unang-unang iniskoran ko, syempre yung rebat ni Mot. Yung sabi ko nga sa inyo, isa sa mga pinakamalakas na linya ni Surhenyo sa round 1 is yung palindrome niya, yung mga jokes niya. Yon, yung kaso anong nangyari round 1 ni Mot, pagpasok pa lang ng round 1 ni Mot, nagrebat na siya about dun sa palindrome na ginawa ni Sur. So for me, na-disregard na yung power nung na-disregard yung power nung malakas na palindrome ni Sur nung nagrebat si Mot, no? Kasi syempre estilo niya yon, no? Parang dinefend lang niya na kaya nagsigawan yung tao, kasi estilo ko yun which is pag may ganong style or may ganong reference, ako yung may isip. So bakit sila nagsigawan? Bakit nag-react yung mga tao? Kasi syempre ako yung naaalala nila. So parang ganon yung naging dating nun. So para sa akin, na-disregard talaga yung lakas nung scheme ni Surhenyo doon. Then yung last 2 na rebat, hindi ko na iniskuran yun, though malakas yun. Hindi ko na iniskuran yun. Then malakas yung nagustuhan ko yung Carrot Man. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung panahon na to, in demand talaga si Carrot Man, which is sobrang nakarelate, ang dami nakarelate nun. Kasi alam ko nung battle ni Mot tsaka ni Surhenyo nung time na to, hindi na, laos na si Carrot Man, hindi na siya masyadong pinag-uusapan sa media or sa social media, no? So ayun, sobrang nakarelate yun, sobrang lakas nun para sa akin. Then isa pa, yung ender niya, sobrang lakas ng ender ni Mot. Ang ganda rin setup din, no? Nakita niyo ba yung setup, kung paano napunta sa kak, kung paano napunta sa manok, kung paano napunta sa sabong? Ano ba yung nangyari bakit napunta doon? 'Di ba yung setup niya is yung Lil Jan na sa kak nga daw, no? Nagre-react si Sur doon. So yung transitions, no, from kak na edits to biglang sabong, nilaro niya pa yon, yung kak na manok sa edits. Lupit, 'di ba? So yung pagkakagawa ni Mot ng transitions ng imagery papunta dun sa pinaka-ender niya is sobrang creative for me. Ang galing nun. So ayun, sobrang lakas nung ang ganda ng setup. Tas bigla napunta sa derbyhan. Tas yung punchline niya sa derby is sobrang lupit. Kasi yung parang name flip na rin no? Yung hen, no? Yung hen na inahin. Hindi nga naman talagang pwedeng panabong ang inahing manok, 'di ba? So para sa akin, dinurog talaga ni yung kung pagbabasehan natin yung round 1 nila parehas. Malakas parehas 'yon. Kaso pagdating nung round 1 ni Mot is na overpower niya pa rin yung powerful na Surhenyo. So ayun yung pinaka best to describe yung round 1. Powerful yung round 1 ni Sur, pero na overpower pa rin ni Mot yung powerful na
Surhenyo sa round 1. So ayun, kumbaga ginapang ni Mot yon, kasi syempre siguro alam ni Mot na naging malakas nga yung round 1. So para sa akin ginapang ni Mot yon para ma-overcome yon, no? Inuna niya sa rebat. Doon pa lang sa rebat, feeling ko 1/4 ng round 1 ni Sur natapyas eh. Tapos yung carrot man hanggang sa naubos na talaga yung buong round ni Sur and na-overpower na yun ni Mot. So ayun, ang dami kong explanation dun kasi sinabay ko eh. So ayun lang naman, pero it's a 10-9 pa rin naman yun, dikit pa rin yun sa akin. 10-9, I will go to Mot kasi hindi lang tumama yung mga punches ni Mot eh. Dumiin yun, tol. Dumiin yun, sumugat yun, malupit yun, mabigat yun. Okay? So iba yung atake nila. Si Sur tumatama yung mga suntok niya kay Mot. No doubt yun, tumatama yun sa pool yun. Pero hindi niya napupuruhan, no? Although tumatama lahat yun, hindi niya napupuruhan si Mot doon. Pero nung bumanat si Mot, tumatama yung mga mabibigat na suntok ni Mot kay Sur eh. So iba yun, magkaiba yung timbang nun, no? So ayun, I'll go for Mot sa round 1. It's a 10-9 dikit. Round 2. Ginagaya ko daw yung estilo niyang baliktaran. Putang inang to, pumapalag pa rin. Hindi ko ginagaya yan, pare. Pinapakita ko lang na madali at yan ay kaya kong gawin. Putang inang to, kapag bumanak, tutok mo ka pa, kala mo kung sino siyang halang. Todo sumbong naman sa akin nung kinumpronta ni Badang. Kaya bago ko simula ng aking verso, gusto ko lagi mong tandaan na sa lahat ng MC dito sa Flip Top, ikaw lang ang natakot kay Badang. Game! Pansin nyo ba, laging sabon ng mga referensya nito? Champion, Grease, Speed. Umamin kang ang hinayupa ka, rapper ka ba o labandero? Ganyan ka ba manabon ng iyong kalaban? Isang malaking kabulaanan pag ako gumamit ng bareta? Meron na akong taong huhukayan! Ha? Doon sa lab... Okay, yung bareta na sabon tsaka bareta na bakal yun, no, na panghukay. Ayun yun, winner play niya yun. Gumamit ng bareta, meron na akong taong huhukayan. Ha? Doon sa laban nila ni Apex, puro peke kanyang sinabi. Alay daw ni Looney yung kantang Biyahe kasi kay Apex nagpapamasahe. Ngayon sabihin mo sa akin, paano kami maniniwala pare kung wala naman talagang kanta si Martin Pinabiyahe? Ha? Pinagbintangan mo pa si Apex na nagpapasulat siya sa laban. Matagal na yung may pinatunayan. Ikaw wala kang katibayan. Hinalintulad pa sa breeze para talagang paniwalaan. Tama lang na ginamit mo'y sabon kasi yung storya mo bulaan. Ha? Tangina nito. Yan si Thomas. Mahusay magtahi ng kwento. Yung mga sinasabi niya di tunay. Parang pangako lang nung ex ko. At saka walang anak si Apex. Ano ba sinasabi niya ito? Nakakatawang ako tong henyo, siya tong mahilig mag-imbento. Sabihin na natin may anak si Apex. Kunyari may anak si Apex. Kala ko ba malinis ka magtrabaho? Ba't iba yata yung nangyari? Para mapatay mo yung kalaban mo, mayroong pambatang napasali. Okay lang namang manita sa buhay. Yan ay kung ehemplo kang lalaki. Kaso nung labang ko nun kay Fukuda, iba yung kasama mong babae. Usapan, walang damay ng asawa, di ba? Pare, sinusunod ko yan. Di ko naman dinama yung asawa mo yung kabit mo lang. Putangina, iling-iling pa Paring Apex, tama ka nga. Mukha nga tong maang-maangan. Ganyan na ganyan ang itsura ng anak ko pag may kasalanan. Pero bago tayo magpatuloy, pwede bang magtapat ka muna? Ano bang nangyari dyan sa yung noong parang may peklat ng bakuna? Kaya pala di ka nakakalimot ng angles kasi nasa ulo mo yung butas. Kaya pala dickhead ka sa battle kasi nasa ulo mo yung butas. Inaasar niya pa si Onyx na baduy daw yung pormahan. Ikaw nga tong mas baduy kung bisang pag-uusapan kasi nung laban nyo ni Fangs, yung forma mo wala sa ayos bukod sa yung t-shirt mo nakataki, nakapang-hiking kang sapatos.
Kaya kung baduy si Onax, tangina mo, baduy ka din. Yung pantaas mo, Rico, yan. Yung pambaba mo, Kuya Kim. Oh, ano, magriribat ka? Nawala yan sa forma at usapan dito ay galing. Pues ang punto ko bago ka manlait, matuto ka munang magsalamin. Ha? Ngayong gabi, ikay si Rukawa. Kasi lahat ng fans sa'yo. Pero ako ang henyong sakuragin, bida sa palabas na to. At kung usapan lang ay achievements, tangina mo, mas lamang pa rin ako sa'yo. Kasi A to Z lang yung tinapos mo, ako tinapos ko yung law. Okay guys, ibahin ko yung ano ko dito, yung judging ko. Round 1 kasi nahirapan ako. Tinesting ko kasi kung kaya nating ipagsabayin, no? Pero although kaya naman na nagawa nga natin pagsabayin yung round 1 nila pares, pero ang hirap ang hirap. So ngayon magko-comment, may i-breakdown na natin yung round 1 ni Sur. So ayun, round 1 ni Sur ay round 2 rather. Round 2 ni Sur, to be honest, humina yung ano niya, umpisa niya, no, yung first half. So actually nagantay ako ng mga powerful punches katulad nung sa round 1 na pinakita niya. Kaso late dumating, parang sa second half na dumating yung mga effective lines. So ayun, to be honest, round 2 first half ni Sur medyo naging matamlay yon. For me yung take ko parang naging matamlay talaga yung ano na yun, yung atake ni Sur doon. Pero pagdating ng second half, andun na yung atake niya. Andun na yung hinahanap kong agresibo, andun na yung mga punches, yung mga punchlines na tumatama na naman kay Mot yun. Andun na yung mga haymakers. Kaso ang napansin ko rin sa round 2 ni Sur, medyo nag-stick siya sa jokes, no? Nag-stick siya sa jokes. Maganda naman yung mga palo, maganda naman yung mga tawag dito. Maganda naman yung mga effective naman yung mga lines, maganda naman yung mga punches, pero for ano lang, hindi ko kasi masyadong, kapag finals kasi, no, pag finals ng isa buhay, hindi ko masyadong fan ako ng comedy, pero kapag finals hindi ko masyadong tinotolerate yung mga jokes kasi syempre finals to, bakbakan talaga ng mga seryoso, ng mga mabibigat na bara. So for me, masyadong nahabaan lang ako sa mga jokes ni Sur sa round 2. Ang ganda na malakas na yung round 2 second half niya, pero basta nag-fall pa rin sa mga jokes no. So ayun lang yung napansin ko, no. Pero overall malakas pa rin yun. Naging kwela pa rin yung performance ni Sur, pero nakulangan lang ako sa effectivity ng mga haymaker katulad dun sa round 1 na sobrang solid nung round 1, no. Sobrang solid nung round 1 tol. Hindi ko pwedeng i-disregard yung lakas nun. Sobrang lakas nun. Pero mas naging mababa lang tong round 2 ni Sur kasi ang daming ang daming lapses para sa akin. Round 2 first half medyo naging mahina yon. Then round 2 second half naging effective yun, pero more on joke si Surhenyo. Yun lang napansin ko. Round 2. Nanggagaya na naman. Sinabi na nga ni Apex, inulit mo rin bro, yan ay malabong gawin ko. Pero sa bagay, ganyan talaga maghinala yung mga taong di makapaniwala kapag sobrang galing mo. Oo, maraming ang sabon, pero di ako maglalaba. May baliktaran ding dala, kasi itong tinuturing mong sabon sa standing mo ang magdudulot ng mantsa. Ayun. Yung unang rebat, hindi ko na masyadong in-score no. Pero yung pangalawang rebat, ayun, lakas 'yun. Na rebat niya yung isa sa mga malakas na sinabi rin ni Surhenyo. And ayun, effective 'yun. Na sabon, ako yung bibigay sa standing mo ng mantsa. Patay doon pa lang. Yo. Sa mga nagdaan ng laban, kapansin-pansin pag umaakto ka, masyado ka yatang nadadala. Yung kalaban parang sinisindak mo pa. Kasi pagtapos mag-4 bar setup, lagi mo pang sinusundan ng ha. Kala mo, bigat mo na. Di mo alam, para kang tanga. Ano yon, bars mo na, react mo pa. Basag.
pala palakpakan naman dyan. Di ba yan yung sabi mo sa mga tao nung debut battle mo pa lang? Bandang huli, ikaw pa yung talo. Ikaw na nga tong may desperadong paraan para makakalap ng palakpak sa kapal na mukha pa dinaan. Kaso sadyang pilit yung palakpakan, humantong ka lang sa kapalpakan. Putang ina, yun na yung inaantay kong palindrome ni Mot. Yan, wala na ako mako-comment dun. Tain lakas nun. Talagang napakabarok. Yung mga tao pinipilit kahit yung bara di patok. Walang pinagkaiba sa pagpapasponsor mo ng damit kasi di ba sa'yo pa galing yung alok. Oo, binuraot mo na raw lahat. Iba't ibang local brand design. Pwede ka na nga raw magtayo ng shop kasi yung sampayan nyo, literal na clothing line. Bars! Pero seryoso, di ba taga Cavite ka dati? Oo, kalugar at kapatid. Clothing line. Bars yun, gagi. Ng shop kasi yung sampayan nyo, literal. So, sampayan, no? Literal na clothing line, no? So, sampayan nga, no? Ang daming, yung sampayan, di ba, isang linya yun ng, sabi natin, alambre, tas, mga damit na nakasalansan. So, clothing line. Ayos yun. Na clothing line. Pero seryoso, di ba taga Cavite ka dati? Oo, kalugar at kapatid. Ngayon malaking sampal na hindi kalihiti mo dun sa bayan mong tinawid. Sa ibang lugar, nagpakasampid, kaya sumatutalat sa makatuwid. Isa ka sa dahilan kung ba't ang salitang lokal ay nakasanayang tawag sa hindi urig. Kaya naman nanalo lang sa taga Baguio pag ang kalaban si Badang. Kapal ng apog mo't balat, kala mo kung sino ng angat tong rapper na pandak. Samantalang sa Cavite, adik ka lang naman. Sa madaling salita, under ka lang nung crack. Tanginan to, yan hirap sa'yo. Inuuna mo yung yabang. Battle mo kay Fukuda, dinamay mo pakot, binanatan. Pero baka nakakalimutan mong ganyan na ganyan din yung huling tinumba kong kalaban. So, si Apex yung tinutukoy niya dito, no? Yung laban ni Apex kasi kay Sayad, kinall out talaga ni Apex si Mot doon eh. Tapos ayun, okay. Pero real talk, agad naman siyang humingi ng paumanhin at palihim ng binulong. Na si price tag talaga ang may gawa nun para daw yung hype dumagundong. Kaya pala nagulat na maraming tenga. Kesyo yung improvement umusbong. E paano nga namang di magiging kasurpresa kung sa sulat ni Surprise yung dumugtong? Hindi ka surpresa sa sulat ni Surprise ang dumugtong. Tang inang ganda nun. Ang ganda ng laro niya dun sa Surprise, no? Surprise. Tsaka sa na Surhenyo, tsaka price tag. Ang ganda ng laro niya doon. Galing. Umusbong. E paano nga namang di magiging kasurpresa kung sa sulat ni Surprise yung dumugtong? Tang inang yan. Ang lakas nun, pre. Ganda nun, ang ganda nun. Sabihin mo ngayon, tatapusin mo laro sa score na 163, 203. Yung setup medyo nice pero nahuli ko yung logic. Ako yung tunay na henyo twice kasi yung sulat mo parang barcode. Halatangang merong price. Oo, barcode. Kaya pala madalas kang gumagamit ng mga numero sa lines. Tsaka dinadaan mo lang sa mga pabibo mong galaw. Sabi nga ni Fukuda, bayani ka pa raw. Pero hindi, para sa akin, mas kuhang-kuha mo yung mga pitek ni Kuya Will pag nasayaw. Pero gusto mo ng numero sa setup? Sige, pagbibigyan kita tol, pero sa akin, sapat na yung wordplay. Di na kailangang specify yung score kasi pag ako tumambak sa'yo, di mo napipiliting maghabol. Maiipit ka na lang sa salitang insurmountable. Oo, tambak! Hindi mo na kayang habulin, kampyonato'y di mo na kayang kunin. Pero sige, bring home the bacon, total. Iuuwi mo yung sarili mo pagkatapos kitang babuyin. Lakas nun. Isa sa mga nagustuhan kong linya ni Mot doon is yung kasurpresa
sulat ni Sur Price ang dumugtong. Tangin na, napaka-solid nun. Yung pangalawang rebat niya na ano yung pangalawang rebat niya? Nakalimutan ko na yung pangalawang rebat niya, pero ang sabi ko kanina parang nabura na naman yung isang ano ni Surhenyo doon, no. Pero ko-compare muna natin yung round 1 ni Mot dito sa round 2 niya. So para sa akin mas malakas yung round 1 ni Mot compare sa round 2. Pero gabuhok lang, no. Kung lagi ko 'tong sinasabi sa inyo kapag dikit yung battle, kung gumagamit tayo ng pointing system, possible na yung round 1 ni Mot is 10, which is ayun nga yung iniskuran ko. Sa sobrang dikit ng round 1 and round 2 ni Mot, pwede kong bigyan ng 9.8 yung 9.8 yung round 2 ni Mot, no. Pero mas powerful pa rin talaga yung round 1. Ang dami ko lang nakitang lapses sa performance ni Mot dito sa round 2. Medyo matamlay yung atake. Bigla lang lumakas nung tumama na yung isang malakas na haymaker eh. Hindi ko na matandaan kung pero basta nung tumama yung isang haymaker, doon na nagkaroon ng momentum si Mot. Pero nung hindi pa tumatama yung mga suntok, yung mga punches, yung mga punchline, is feeling ko matamlay pa yon. So parang ganun lang yung naging nakita ko. Then kung yung round 2 ni Sur, sabi ko sa inyo, nag-focus siya sa mga jokes, which is para sa akin sa finals na battle sa isa buhay, for me hindi ko siya masyadong tinotolerate. Then medyo napahaba kasi yung mga jokes ni Surhenyo doon, pero malakas pa rin naman yun, tumatama pa rin naman yun, medyo humaba lang, yun lang. Si Mot nagpapatawa rin siya, pero kung pinansin nyo or kung napansin nyo yung scheme ni Mot about sa jokes, konti lang, siguro sabihin natin 4 lines lang, or sabihin natin 2 lines lang, iba na naman. So ayun, 'di ba? Ayun yung tinutukoy ko sa inyo. Sa mga reviews ko na about sa jokes, na especially sa tournament. Okay lang naman mag-joke sa tournament, pero wag mo masyadong habaan yung scheme about dun sa jokes, kasi syempre battle, tournament, more on sugatan talaga to ng dangal, no. Yun, so ayun din yung napansin ko kay Mot, nag-joke siya, pero for me okay yun, kasi hindi dikit-dikit, magkakalayo yun, tsaka hindi siya masyadong mahaba, no. Then yung mga punches ni Mot mas mabigat pa rin talaga kay Sur compared dito sa round 2. Kung yung round 2 ni Sur sa second half pumalo yung mga punches, then ang pinaka-lapses pa rin nun para sa akin is yung na-stretch lang talaga yung joke time. Round 2 naman ni Mot, mas mahina siya. Para sa akin mas mahina din yung round 2 ni Mot compared dun sa round 1. May mga jokes si Mot, pero ayun, layo-layo. So for me okay lang yun. Naging matamlay din yung atake ni Mot sa umpisa, pero nung tumama yung isang malakas na haymaker, doon na nagkaroon ng momentum si Mot, plus yung rebat niya, yung pangalawang rebat niya. Kasi yung una hindi ko na iniskuran, 'di ba? Pero yung pangalawang rebat, okay 'yon. No, tas yung isa ko pang naaalala na punchline ni Mot dito yung kanina, yung about sa yung tinalo, no. Rebat ba yun? Rebat ata yun eh. Yung ganyan din yung tama, yun pala yung second rebat, yung nag-call out, something ganyan. Di ko na maalala, pero basta yung rebattles niya, yung pangalawang rebat ni Mot, tsaka yung about dun sa, na meron siyang scheme meron siyang linya dun sa gitna ng battle na hindi ko na matandaan. Pero ayun, yun. Sorry. Bibigay ko pa rin yung round 2 kay Mot, pero sobrang dikit nito. Kumbaga 9.8 sa 9.5, parang ganun lang. Pero hindi ko alam kung paano ko to i-round off kasi 'di ba? Kung titignan kasi natin yung mga lapses nila sa round 2, parehas humihina yung parehas mahina yung first half nila, parehas, 'di ba? Yung first half ni Mot mahina, yung first half ni Sur mahina. Second half malakas yung Sur, second half malakas yung Mot. Pero iba yung naging way
ng paglakas ng second half nila. Si Mot, lumakas yung second half ni Mot pataas. Si Sur naman, lumakas yung second half niya, tumaas, kaso biglang naging flat sa gitna. No, tumaas siya ng konti, tas naging flat na afterwards. Kasi nga, yung mga jokes is humaba. Si Mot naman, pag angat ng second half, yun, tuloy-tuloy, pataas ng pataas. So, ayun. Kung ikukumpara naman natin yung round 1 ni Sur sa round 2 niya, para sa akin mas malakas yung Surhenyo doon sa round 1. Kung ikukumpara naman natin yung Mot sa round 1 and 2, mas malakas yung round 1 ni Mot doon. So it's 9-8 para sa akin in favor of Mot. So 19 to 17 kasi 10 tas 9 tapos 8. 9 tas 8, tama ba? Okay. 19-17 sa dikit na scoring. So ang dami ko sinasabi, no. May round 3 pa. Abot tayo ng 1 hour dito for sure. So, may round 3 pa. 19-17 in favor of Mot sa rounds 1 and 2. Round 3. Let's go. Yan ang sinasabi ko pag sa comment ka namumuna. Yang sinasabi mong pagpapasulat ko kay price tag, masasagot ko na kasi pagkatapos kong tapusin tong undefeated na to, isusunod ko siya! Tangin na mo. Game! Sa round na to, magkakaalaman kung sino sa atin ang madaya. Ipapakita ko sa iyo ang pinagkaiba ng nagaya sa ginaya. Alam nyo bang sinat to ng tropa ko na member ng artikulo? Doon ko nalaman na magnanakaw to kasi yung sagot niya ang gulo. Sabi niya, di ko ninakaw yung kapamilya line ni MJ. Yan ang pangako ko sa'yo. Di naman ako nanonood ng liga kung saan lumalahok kayo. Kung meron man laban ni Ultimate, di inamin mo na bro. Kasi yung kalaban doon ni Ultimate, yung ninakawan mo na Joe. Tanginan to, sinita na to ng haring araw. Kasi yung kasalanan ng bigat. Kaso mautak to na bata kasi may handa na siyang ribat. Tila na ilagan yung suntok. Kasi yung galawan mo may weather. Talagang mahirap puntusan kapag defensive ka na player. Si Tipsy D pinagbintangan ni Looney pero hindi ngumangawa. Bakit ka nga naman daw sasagot kung di mo naman ginagawa? Habang ito todo din ay nag-i-explain patang ina. Dati ginaya niya lang yung linya, ngayon inaangkin niya na. Linya ng iba, agawin. Yan ang gawain ng tanga. Yung akala natin ginawa niya, ayun, inagaw niya pala. At yung baliktaran mong alila, sobrang talas, pak shit. Ganyan talaga kapag nanggaling sa taga-Japan na blacksmith. Ba't ba kasi mo't pangalan mo sa liga? Dapat Ferdinand na lang. Total yung mga bars mo parang Yamashita. Kasi nanggaling ng Japan. Nagiging mabenta ka lang sa tao kasi yung gamit mo dekwat lang at sinamantala mo ang pagkahilig ng mga Pinoy sa second hand. Kasi pag may narinig siyang sick na line, nire-revise niya kaagad tulad ng konsepto na talunan na ginamit na ni Tipsy D kay Sayad. At yung 13 na sinabi mo noon kay Plasma, auction, kaso nirevise mo lang yung line ni K-Jack dun kay Poison. Magnanakaw ka ng linya. Wala nang dapat pagtalunan. Dapat sa'yo binabaril hanggang mawasak ang bunbunan. Total, walang laman tong Tom na pusi at ang galawan niya magulang. Dapat putukan to ng mabuti, baka sakaling matauhan. Okay. Ngayon natin malalaman kung kaya mo pa man nakaw ang isang bagay na hindi mo na kaya pang gawin. Ipapamukha ko sa'yo na puro ka lamang nakaw na bara pero hindi ka naman talaga magaling. Magaling ka lang naman kasi mag-twist ng words pero di mo talaga kaya mag-twist ng tongue. Teka lang. Bakit pa nga ba ako magra-rap skills? Hindi mo naman kaya yung ganun. At saka ayoko na ipagpatuloy, baka nakawin mo pa yun. Ngayon ako naman ang siyang gagamit ng linyang ikaw ang nagpuhunan. Ito ay karma sa pagnanakaw at ginawa mong panggugulang. Ngayong nilabas ko na ang baho mo, tikay winasak ng tuluyan. Sa pagkakampyon ko, wala nang balakid, parang uprising na nagkulang. Magiging memorable to sa buhay mo. Wala nang balakid, parang uprising na nagkulang, no? So, balakid, alam naman natin balakid. Uprising yung grupo niya. So ang punto niya doon, wala nang balakid, no? Parang kulang ang uprising pag walang balakid. So, ayun. Magiging history na din. Kasi ito ang unang talo mo at di ka magkakampyon aning.
Ano mang gawin mong pagkalimot dyan ay maaalala mo pa rin pagkat ang alaala ay alaala kahit pabalik na rin! Yung linya ni Surhenyo, yung ender niya, actually malakas yun eh. Malakas yun kung yung mga before na line is effective. Kaso ayun, hindi paano ko explain to? So, yung pinakamalakas na round ni Surhenyo is yung round 1. Ayun talaga yung pinakamalakas. Ayun talaga yung pumalag sa sulat ni Mot. Kung i-crosswords natin to or yung crosspaths natin, sige, try natin i-cross paths. Yung round 2 ni Mot versus yung round 1 ni Sur, para sa akin magka-level 'yon. No, kaya ako nga binigyan ng 9 points yung Surhenyo sa round 1, 9 points yung round 2 ni Mot. So para sa akin magka-level talaga 'yun. Yun yung equally. Hindi ko malaman kung sino yung panalo doon kung sakaling yun yung in-split nila parehas sa magkasabay na round. Pero yung round 1 naman ni Mot, kung ikukumpara ko dun sa round 2 ni Sur, sobrang layo nun kasi ang daming effective lines ni Mot sa round 1. Si Surhenyo tumamlay yun eh. Then pagdating sa round 3, ang dami pa ring effective lines ni Sur, pero hindi niya na-replicate yung round 1 performance niya. Ang na-replicate niya is yung round 2 performance niya. So for me, hindi naging ganun kalakas yung round 3 ni Sur. Although malakas yung ender niya, pero ang sabi ko nga sa inyo, mas naging malakas yung ender sana ni Sur kung yung bago dumating yung linya na yon is malakas yung mga bara niya. So ayun, sayang, nanghinayang lang ako kasi I'm expecting na ma-relive niya yung round 1 performance niya, pero nangyari ang na-relive niya is yung round 2. So ayun, yun lang muna, no. Bandang dulo pa naging effective si Sur, pero hindi naging ganun ka-impactful yun kasi hindi naman naging malakas yung ibang mga lines niya. Yet effective, yet tumatama, pero hindi ganun kalalim yung sugat nun kay Mot. So ayun, round 3 ni Mot. Maglilibat ka pa, di magmumukhang nagnakaw ka talaga. Takinan to, round ko na. Sumisingit pa yung gagong to. Desperado to. Wala nang maisip, umulit lang yung anggulo. Takinan to. Yo, sa mga Yo. Pareho daw tayong deserving para sa title. Yan ang trato nila sa atin. Pero sa tingin ko ay malayo kung anong pinagkaiba mo sa akin, kasi kung gutom lang sa battle, nilalamon kong buo bawat kalabang hinahain. Ikaw, nagmumukhang gutom sa battle kasi kung ano-ano dinadalang pagkain. Oo, marami ka na uto. Kahit yung mga gimmick mo ay parang di mo naman yata nabuo. Kasi nagdala ka nga ng Milo, pati Samyang. Pero di pa luto. Ang tanong, nasan doon yung pakulo? Pero seryoso, gumagamit ka pa ng mga product stuff para lang maging habay at yung punchline tatatak, pues pinakita mo lang yung kakulangan mo bilang wak, gumagamit ng props na nasa sachet para lang masabing nasa pa. Wala na men, nakukuha na, lumalamang na si Mot dito. No, although nasa first half pa lang tayo ng round 3 ni Mot, pero para sa akin nakakalamang na siya doon sa mga, ang dami niyang dikit-dikit yung mga haymaker niya. So I think 2 or 3 na yun nasa pool si Sur. Pero bukod sa ginagamit niyang bentahe, totoo, eto pa mas grabe. Yung linya mong resiklo, bong Revilla, na kay batas mo pa sinabi, di ba yun yung linya na ginamit na mismo sa'yo ni J. King nung laban nyo sa debate? Tanginan to, ibang klase. Ginamit na sa'yo, ginamit mo pa. Talagang nakaka-elib. Ni-recycle yung resiklo. Ganyan siya ka-creative. Pero kung napansin nyo, yung dalawang anggulo umepik, how ironic na gumagamit ka ng props pero di ka man lang marunong magbigay ng credits. Ganyan bumutas, Sur.
Kasi tandaan mo, parang dart lang din tong battle. 3 araw kada round, dapat asintado ka umanggil. Kaso ikaw, bumabaraw lang sa ibang rapper. Kaya yung 3 araw mo sa round, naging imahe ng recycle. Pero tong tao gama fratman, na umi-NBA reference, pues kahit nasa iyo pa yung ball possess, ito'y tila huling segundo ng 2016 finals. Di na ako kayang talunin pa ng 3, kaya kahit magaling ka pa na scorer, depensa ko pisikal, ako yung... Okay, so feeling ko maraming hindi makakaano nun. Nung una hindi ko rin naintindihan kasi yun eh. So 2016 finals, ayun yung GSW tsaka Cavaliers na finals. Tapos di na ako kaya talunin ng 3. Di ko na alam kung anong scoring nun. Di ko alam kung tambakan ba yun, pero double meaning yung 3 na sinasabi ni Mot dito. 3 na 3 points sa finals ng NBA, tsaka yung 3 na 3 skill yun. Ayun. Possess, ito'y tila huling segundo ng 2016 finals. Di na ako kayang talunin pa ng 3, kaya kahit magaling ka pa na scorer, depensa ko pisikal, ako yung pikon mo naka-bowler. Pagkasapak, sa pool yung teardrop, parang nabuta tayong floater. At speaking of basketball, ito na yung eksena mong tinalon. Tinalo mo nga si Pukoda ng Rionan. Nasa championship ka na ngayon. At ito na ang sumunod na kainan. Sa'yo na nanggaling ang prediksyon. Kaya nga saktong tulad ng Shohoku, di ka rin magkakampyon. Wala na. Tapos na. Actually doon, mabigat talaga yun. Naalala ko yung linya na yun. Sobrang lakas nun. No? Ito na yung kay nirebat ni Mot yung linya ni Sur kay Fukuda no. Ako yung Shohoku, Rionan, hindi ka pasok sa championship, 'di ba? Yun na-review natin yun tas biglang siningit ni Mot dito yun no. Walang palag yun kasi kay Sur talaga nanggaling yung linya na yun no, na ito yung next na kainan at Shohoku hindi rin magkakampyon. So bars, kung nanonood kayo or nagbabasa kayo ng manga about sa Slam Dunk, alam nyo na sobrang ganda ng linya ni Mot na yun. Prediksyon, kaya nga saktong tulad ng Shohoku, di ka rin magkakampyon. Lakas nun. Kaya gunggong, anong mala Benji Paras? Kumadyanteng teknikal, ang dami mo pang kuskus balungos, naging Benji Paras ka lang naman dyan sa buhok mo, unti-unti na rin nauubos. Sige, ikaw na yung lirikal, ako overall performance kung bumuhos, kaya kung ikaw nga yung teknikal, ako yung nakakadobling puntos. O tinalo mo si Batas, pero naki-anagram ka lang din, fittingly. Nakigaya ka lang sa pinaingay kung palabas, magaling ka lang sa mimikry, habang ako yung baguhan na mas tumalo ng malalakas. Isa buhay killing spree. Kaya ako ang tunay na Benji Paras, Rookie of the Year plus MVP. Inang lakas. Left top on 8. Ang lakas ng round 3 ni Mot, men. Grabe yung second half niya. Laging ganun si Mot, no. Yung mga review ko sa battle ni Mot, especially kay Apex, lagi alam ko sinabi ko yun no, na yung first half ni Mot parang binibigay niya yun as buwelo, 'di ba? Naalala niyo yun kung napanood niyo yung review ko kay Apex tsaka Mot, no. Ito yung sabi ko, yung first half ni Mot laging para sa akin buwelo yun, pero pagtapos ng buwelo niya, pagpasok ng second half, andun na sunod-sunod na yun, hindi na mapipigilan yun. So nangyari na naman yun dito sa rounds 2 and 3 ni Mot, no. Sabi ko nga, naging matamlay yung first half ng round 2 ni Mot, tas pagdating ng second half, ayun, arangkada. Then yung round 3 naman ni Mot, ganun din. Yung first half niya is sabi nating flat, matamlay, pero pagdating ng second half ni Mot, arangkada na naman. So andun yung kitang-kita mo yung kung papakinggan mo talang ng mabuti yung rounds ni Mot, pero ang pinakamalakas pa rin para sa akin is yung round 1 niya
yun, sobrang lakas nun. Pero yung round 2, bumaba ng konti. Pero yung round 3, even yung second half lang yung nag-step up, o sabi nating umarangkada sa second half yung round 3 second half ni Mot. Para sa akin, enough pa rin yun para matabunan niya yung buong second half niya. Enough yun para matabunan niya yung buong round 3 ni Sur. So it's a 10-8 para sa akin, para kay Mot. Siguro pinakamahinang round ni Mot is yung round 2, pero strongest round niya yung round 1, gitna yung round 3. Kung ipagsasalpukin natin yung round 3 ni Mot sa round 3 ni Sur, yung round 3 ni Sur, na-duplicate na niya yung performance niya sa round 2 Yun na lang yun na lang nangyari. So 9-8-8 yun for me. So 25 yun para kay Sur. Si Mot naman, yung first half, para sa akin yung round 2 niya is ganun Pero pagdating ng second half, umarangkada yung second half niya na parang yung round 1 niya. So para sa akin, enough pa rin yung second half ni Mot para talunin yung buong round 1 buong round 3 ni Sur. So ganun kalakas, ganun ka powerful, ganun kabigat, ganun ka direkta yon, ganun kalalim yung sugat nun kay Surhenyo. Yung mga punchline naman ni Sur, tumatama naman yun kay Mot, pero hindi yun ganun kalalim yung yung epekto So ayun, Mot all 3 rounds 10-9-10, 29-25, Mot. Ito sa buhay 2017 finals, Mot versus Surhenyo. Men, para sa pinakita nilang pareho sa buong taon na to, magigay sound. Pinakita nilang pareho sa buong taon na to, magigay sound. Walang duda, pinaghirapan nilang pareho ngayong taon, at lalo-lalo na sa battle na to. Kung para sa akin lang, pareho silang panalo. Kung meron lang tayong ganun kalaking premyo, bigyan ko silang pareho. Pero ang boto ng hurado, 7-0 para kay Mot. Putang ina. Tang ina. 7-0. Kasama ko. Kung sakali magkaroon ng 2-4-2, magkasama kami next year. Antayin nyo. Tangina. Kasi hindi nagkaroon ng 2-4-2-4 Hindi nagkaroon ng 2-4-2-4, pero sana sa mga susunod na taon magkaroon na. Batch 1, para sa akin sobrang lakas at sobrang husay ng laban. Pareho silang nagbigay ng kanilang pinakamahusay na performance so far. Para sa akin dikit, at sa mga ganitong laban na dikit, yung mga maliliit na mga detalye na lang yung pagkukuhanan mo ng ideya kung sino ba talaga ang panalo. At para sa akin, dahil close naman talaga yung laban, nakatulong na magkaroon ng edge si Mot dahil una yung rebuttal advantage na siya yung pangalawang tumitira. At para sa akin, yun nga, kahibla ay mas holistic yung naging performance niya, pero sobrang shoutouts kay Surhenyo, sobrang lakas ng laban. Okay. Sobrang dikit talaga ng battle. Tiger PN, Surhenyo versus Mot. Grabe yung laban na yun. Pero, syempre, kailangan isa lang yung manalo. Para sa akin, bilang ako, pag bumabante si Surhenyo, ang lakas niya. Kaso, laging nakikita niyo ni Mot ng siya. Tapos medyo lumaylay si Surhenyo din sa round 3. Yes, totoo. Pataas. Hindi siyang malakas. Walang bumaba dun sa lahat ng bitaw niya. Tama. Mas marami siyang pasok na linya. Kaya yun, para sa akin bilang opinion ko, Mot yan, Mot. Yun, Marshall, ang hirap talaga niyang i-judge kung line per line, round per round yung gagawin natin. Pero para kasi sa akin, parang lumamang si Mot tsaka lumamang si Mot sa rebuttals niya. Yes, and then, totoo yan. mas natripan ko yung mga ginawa niyang laro.
although technical naman sila pareho and entertaining on both sides. Grabe, hirap gawin yun, entertaining tapos maging technical. Pero para sa akin, lumamang talaga si Mot sa sa lahat ng aspeto. Yes, totoo yun. Totoo yun. Siguro, Juni, binoto ko si Mot. Siguro nagkatalo lang to sa coin toss. Parehas magaling, equally magaling to pareho ako. Actually, ako pinakamatagal na tinanong kung sino yung boto ko. Pwedeng si Sorhenio nanalo doon, pwedeng si Mot. Nagkataon lang na merong oportunidad si Mot na makapag-rebat dahil pangalawa siya. So yun yung edge na sobrang nakuha niya, na-edge out niya doon. Dahil kung sa round at round lang din, pantay lang sila para sa akin. Pero Mot. Okay, rebuttals. That's me, Ben. Sobrang lupit ng battle na to. Isa buhay championship at maaaring battle of the year para sa akin. Una-unang round 1, para sa akin sobrang maganda yung pagiging technical ni Sorhenio. Si Mot naman, ini-easy-easy niya lang. Pero yung later part ng rounds ni Mot, yun! Biglang... Ayun, so nakakuha tayo ng isang punto na yun yung lagi sinasabi sa inyo, no? Later round no, sa mga rounds ni Mot is andun yung palo talaga. So ayun, nakita yun ni Tats Maven. Tapos yung sabi ni Luns, no, yung rebuttals, sabi ni Marshall yung rebuttals, yun talaga yung naging edge ni Mot. Nag-boost yung adrenaline ng yes. battle. So para sa akin round 1 para kay Mot. Round 2 naman para sa akin si Sorhenio. Like sobrang effective lahat ng angles na ginamit niya doon. Nagkataon pa yung tinutukan niya, saktong-sakto sa nakikita ng tao. So parang sobrang bilis maka-catch up ng crowd. Kaya para sa akin round 2 para Sorhenio. Round 3 okay yung angle ni Sorhenio about sa nakaw-nakaw. Napaglaruan niya naman yung angle na mabuti na yun para sa akin. Pero kung ako lang, kung request ko lang sana medyo merong another angle para maging interesting pa lalo. Pero hindi ko sinasabi na whack yung round 3. Sobrang lupit. Para sa akin lang, kung merong pang another angle na pwede siyang mabato kay Mot, siguro sa kanya yung round 3. Pero round 3 na ginawa ni Mot, sobra. Hindi ko na alam anong i-comment ko. Sobra talaga yun. Yung mga battle na kung pwede na i-judge after the event para mas mabigay kami ng magandang paliwanag. Yes. 2-1 para kay Mot. Hey po, proud ng Kabaong. Happy birthday kay Chris Refario. Sobrang di ko nalaban, sobra. Sagad. Neck and neck. Sobrang toss up. Pero round 1, binigay ko kay Mot. Kay Sorhenio pala. Kay Sorhenio round 1. Dahil from the get-go, pukpukan talaga si Mot on that round. Ang tagal bago okay. ng momentum. Na yes. Parang yes. bars ata. So, ang laki na sayang. So, round 2, binigay ko kay Mot. Yun, doon na siya nakabawi pagdating sa suntok. Pero yung ganun din naman yung ginawa ni Sorhenio. Pero may mas edge lang para sa akin. Preference lang. Then, round 3, binigay ko kay Mot. Pero yun yung pinakadikit na round para sa akin dahil solid yung ginawa ni Sorhenio kahit knockout angle uli pero next level yung ginawa niya lalo na yung sa flow gagayahin lang uli solid yun pero mas malakas yung tapos ni Mot on that round. Totoo. To give him that edge and overall the material on that round kay Mot sobrang solid din pero yun props Mot overall. Binoto ko si Mot all 3 rounds. Parehang magaling, sobrang hirap na judge. Parehang maganda, parehang may pinakita. Pero binasi ko na lang sa nauna kasi si Sote, parang laging nasasapawan ni Mot yung mga sinasabi niya o yung mga sobrang hirap. Basta yun na lang nauna si Sote, So ayun, no? Parang most of the judges ang comment is about dun sa rebuttals, about dun sa haymaker sa second half, no? So yun talaga parang sabi nga ni Luns, no, coin toss lang, dun talaga nagkaroon ng edge si Mot kasi sabi ni Fangs nasasapawan si Sur kasi siya nga yung unang umaban at nare-rebat talaga. So
Ayun. First time kong ma-judge yung battle, pero yung battle na to is ang dami ko ng beses na panood. So, siguro mga 2 times, 3 times. No? Pero ganun, sobrang solid pa rin. Fresh pa rin sa akin yung mga banat. Kabisado ko pa rin yung mga banat, yung mga punchline ni Mot dito. Pinigilan ko lang na hindi sabayan kasi mawawala ng essence yung yung judging natin kapag sinabayan ko. So, tapos ayun, congrats sa atin kasi nakatapos na naman tayo ng isang tournament, no? At sobrang solid kasi sinusunod natin yung schedule natin sa December. Then ayun, sabi ko nga right after ng Isabuhay 2017 tournament ulit ng 2x2 as Christmas gift sa inyo, no? 2 tournament yung iraran natin, pero I think 3 na to kasi yung Isabuhay 2023 ngayon din mangyayari yun. So baka mag-upload ng next year or sabi nating pamasko ni Arik sa atin 25 or 30, 31, no? Not sure, pero hoping na ma-upload this year para ma-review natin agad. So ayun, yun lang naman. Mot Surhenyo, napakagandang laban, napakadikit, sobrang ganda, sobrang lupit. Ang hirap mag-comment doon, pero yun, binrake down naman natin yung battle. Nakuha pa rin talaga ni Mot yung battle sa all 3 rounds. Mahappy lang ako kasi yung mga comment ko kanina is hindi nasayang kasi ayun din yung narinig ko sa mga live judges natin. So, ayun. Kita-kits tayo sa 2x2 2017. Mga mag-start tayo nun bukas, December 18 onwards. So, ayun. Kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.